Nakakatakot na tumabi sa truck. Hindi ka mapapansin kung nakaladkad ka na niya no? Hindi ko matandaan mga dre kung naikwento ko na sa inyo na minsan po kaming naimbitahan sa Embassy ng Pilipinas diyan po sa Ottawa. Yun po ay bago ako umuwi ng Pilipinas nung nagdaang September mga dre sa pamamagitan ni Miss Marjorie Quintos. Si Marjorie Quintos po, yung hindi po nakakakilala sa kanya, siya po ay vlogger sa Canada, isang immigration consultant ng Mercan. Isang araw po nag-text si Marjorie sa amin, parang may pinorward siyang message sa amin galing po sa galing sa Embassy ng Pilipinas. Sinabi po na iniimbitahan nga siyang dumalo sa isang pagtitipon sa embassy at sabi pong gano'n na pakisabihan na rin si Rice Velasquez. Yun. Si Marjorie po tsaka si Jocelyn, si Madam po si Mrs. Po, kumbaga personal silang magkakilala way back nung bagong dating yata si Marjorie mga dre sa Canada. Nagkakilala na sila noon. Siguro po nakita nila yung isa sa mga content ko, nakita ng embassy na kasama ko po si Marjorie. Kung natatandaan nyo po, kung napanood nyo yung bumisita po kami sa pamasahe po massage si Marjorie mga dre Punta kami ron, tapos nagpamassage kami. Syempre under po ng insurance yung mga dre kung hindi nyo po alam, kung may insurance po kayo sa Canada, may po yun, may budget kayo para sa pagpapamassage mga dre Yun. Nakakatuwa lang po kumbaga isa po yun sa kumbaga isa sa highlight o isa sa proudest moment mga dre bilang vlogger, yung kahit paano makilala po ng Embassy ng Pilipinas, yung pagsisikap natin mga dre bilang isang Pilipino nagtatrabaho sa Canada. Tapos pa ba mga dre yung mga highlight ng YouTube career. Career pwede mo tawagin ganun mga dre career. Meron na pong mga dre kumbaga meron nang lumapit sa akin para sa yung sponsorship mga dre Dalawa na po yun mga dre Actually padalahan ng pera. Yung isa po hindi parang alanganin ako sa kanya mga dre Kasi po ang katwiran ko, parang kung may i-recommend naman po ako o kung may i-advertise ako sa channel, gusto ko pong nagagamit ko yung mismo personal na kung may experience dun sa bagay na yon, o kaya gagamitin ko talaga siya, yung ganun mga dre Yung isa naman medyo interesado ako sa kanya mga dre Nag-message sa akin yung isa sa mga tao nila, tapos sinabing ganun na gusto nga makipag-collaborate sa akin mga dre Nung panahon na yun, hindi ko kasi alam yung sasabihin ko mga dre Kumbaga parang sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko. Pagkatapos nag-message pa siya sa akin. Kumbaga ilang message yon na binabasa ko mga dre pero hindi ako nag-reply. Kasi nga nasabi ko na sa kanya na pag-iisipan ko. Kasi sa totoo lang mga dre, wala talaga akong idea kung paano gumagana yung ganung bagay na may ipa-plug ka, may paano ba yun? Tama ba? May ipopromote ka na isang kumpanya sa channel mo mga dre So kinabukasan mga dre kumbaga nakapag-decide ako na okay, tatry ko tong isa na to, mukhang okay naman, di ba? Tapos nung nag-message ako, sabi ko, sir, meron po ba kayong guidelines o bagay na gusto kung sakali man po na na gumawa ako ng video na tungkol sa inyo? Pagkatapos nag thumbs up na lang siya, tapos hindi na siya nag-reply mga dre Siguro nainis kasi hindi ako nagsasasagot mga dre Kasi yun nga sa totoo lang pagdating sa ganung bagay mga dre, wala akong idea, hindi ko alam kung paano i-handle. Bukod pa ron, medyo awkward ako mga dre Akala nyo lang
ganito yung personality ko. Pero medyo awkward ako sa crowd mga Dre, no? Mahihaing medyo bastos. Mahihaing medyo antipatiko. So yun mga Dre, no? Dalawang padalahan ng pera yun mga Dre, no? Kumbaga yung isa medyo hindi ako interesado, yung isa medyo interesado ako. Kaya lang nung sinabi ko na kung nung nagtanong na ako, sila naman ang hindi na interesado. Ako okay, that's okay. Tsaka isang bagay pa mga Dre, no? Kumbaga naiisip ko yung ganun na parang parang responsibilidad mga Dre, no? At ayokong magkaroon ng responsibilidad sa ibang tao o ewan ko kung paano gumagana isip ko mga Dre, no? Katulad nga nun mga Dre, no? Sabi ko na hindi ko ipopromote yung isang bagay na hindi ko ginagamit o hindi ko gagamitin, di ba? Gusto ko kung meron man akong i-recommend sa inyo is yun yung gagamitin ko o ginagamit ko mga Dre, no? At least totoo yung pag-i-introduce ko sa inyo ng isang bagay mga Dre, no? Dito yata sa side namin yung sumisirena mga Dre, no? Dapat hindi siya rito kasi traffic dito eh. O kaya paunahin na kami ng mga enforcer, yun ang maganda ron. Malapit na naman eh, mga 300 meters na lang to mula sa kanto eh. Uy, haging ayos ah. Yung iba sobrang gagaling pumina mga Dre, no? Kahit kapiraso na lang eh, talaga namang pambihira kayo. Nakakatakot kayo eh. Pag ikaw nagkamali ng kabig, kasalanan mo pa eh, kahit sila yung dumikit sa'yo eh. Minsan mga Dre, nakakalito yung yung sistema nila, especially pag yung rush hour. Kasi kahit red light, pinapago nila. Ilang beses na rin ako nalito mga Dre, no? Kasi may binubuntutan akong sasakyan, tapos sa red na, siya tatakbo pa. So ala ko may enforcer pang nagpapago mga Dre, no? Yung pala, wala na. So beating the red light na siya. Dito sa lugar dito sa amin mga Dre, no? May pagkakataon talaga na kahit naka-red, pinapago nila mga Dre, no? Kumbaga binabypass nila yung traffic light. Kaya ewan. Napagit ko na ba ito sa isang vlog? Minsan mga Dre kasi pag nagbablog ako, ang dami kong dinadaldal, no? Tapos tatanggalin ko naman, hindi ko naman isasama sa vlog. Kaya sa susunod, pag naisip ko uli yun, hindi na ako sigurado kung naisama ko ba sa vlog o hindi. Kanto pala ng Pala-Pala to mga Dre, no? SM at Robinson. Ano na pala ngayon? Ang ating pecha ay, sabihin mo agad, 25? 25 pa lang? Mali yata. 28 na mga Dre, no? November 28. Konti na lang, December na, oh. Pambihira, ang bilis ng panahon, no? Traffic pa rin mga Dre, kahit nandito na ako sa no? Manggahan. Manggahan. Ano pala? General Trias. Oo, sa may Magnolia mga Dre, no? Nagbabasa ako ng comment tungkol dun sa sasakyan mga Dre, no? Sabi ni Robocop, I own several Vios cars and the one main issue is the aircon. They get weak after a while, maybe something to do with the coolant. The sedans with the coldest and the long-lasting aircons are Honda, Kia, and Hyundai. How can you find out? Go ride the Vios taxi or Grab and see how warm it gets, especially during summer. Yun. Napansin ko sa mga taxi mga Dre, no? Yung mainit nga. Kala ko nagtitipid lang sila sa aircon, pero yung iba talaga mga Dre, no, kahit nakatodo na, mahina na yung aircon nila. At eto, pansin ko rin dito mga Dre, no, nagtataka ako rito kasi pag bukas yung aircon, ano ba yung umiingay mga Dre? Hindi ko, wala akong idea kung ano yun, no? Yung sumisipa pag nagbukas ka ng aircon, yung bumubukas yung yung makina. Sabi ko, bakit ganun? Kasi hindi ko naman naririnig sa yun mga Dre, no, dun sa CRB. Pero dito mapapansin mo yung ingay niya mga Dre, no? Parang aswang no? Yung naghaham siya mga Dre, no? Malakas. Sabi ko, pambihirang sasakyan to. Ano man lang, kumbaga masyadong iskandaloso ba? Bago ko makalimutan, Kuya Roland,
Belated happy birthday, no. Mabuhay ka hanggang gusto mo, Kuya Roland, no. Ate Wanil, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Yung upload ko, mga dre, no, madaling araw na kasi ang bagal ng internet namin. Converge ba? Tama ba? Napakabagal, mga dre, no. Ang gagawin ko, i-upload ko, matutulog na ako. Pag nagising uli ako, tsaka ako siya ipapublish, mga dre, no. Ganda rin yung ginagawa ko. Kaya mapapansin nyo, mga dre, sa mga videos, minsan madalas pala, hindi minsan, madalas madaling araw na, mga dre, no. Kasi nga napakabagal ng internet. Shout out po kay Papa June and Mama Bering Ocampo. Taga-subaybay mo kami. Galing po yan kay Ma'am Severina Ocampo. Thank you, Ma'am Severina, no. Ingat po palagi. Edson Clarito. Sir Rice, nandyan kami nung time na nasa Ibiya ka. Nakita pa sa video mo yung mother-in-law ko, tsaka nephew. Sayang di nakapag-hi sa'yo. Yun. Sayang. Nakapag-feature sana tayo, sir, no. Sabi ni Atoy Sulit, mga dre, vlogger din to sa Canada, mga dre, gusto ko nga rin pong umuwi at magpasko dyan, dre. Hehehe. Kung may bahay na sana ako, dre, pwede kitang papuntahin dito para mamasyal din. Yun. Naalala nyo ba yung mga dre, nung sinabi ko na si Inags tsaka si Mark, yung kumbaga pag nagpunta ako sa mga lugar nila, no, kumbaga sila yung aabalahin ko. May nagbigay kulay pa eh, si Hershey. Sabi ko kay Hershey, huwag siyang iinom ng polluted na tubig kasi lumalabas sa bibig at nalalaso ng isip. Iwasan niyo pong pag-inom ng polluted na tubig, no po. Ang bihira, oh. Lahat na lang eh, binigyan niyo ng kahulugan eh. Shout out din po kay Mike Langreo. Dre, Walastek, shout out sa iyo. Maraming salamat. Magkita tayo sa BC pag napunta ako dyan. JTB Canada Vlogs, yon, congratulations JTB and family, Sir Joby and family, no, congrats sa inyo. Kasi po nakabili na sila ng bahay, mga dre, no. Vlogger din po to sa Canada, mga dre. DIY sila. Tapos PR na sila, mga dre, no. After how many years? 2 or 3 years. Tapos nakabili na sila ng bahay, di ba? Maganda yung trabaho nila, mga dre, no. Basta ano, mga IT, may kinalaman sa computer, mga dre, no, sa software. Pag yan ang naging trabaho mo sa Canada, eh, ulad ka. Ronnie Palomino, bro, sa thanks sa vlog mo. At least makita yan Bermosa at Ibels. Last time dumadaan kami dyan, Talahiban pa yan at under development. Mga dre, yung ano, yung Daang Hari, Daang Reyna, yung Villar City, talagang dati, mga dre, no, ano lang yun eh, Talahiban nga yun basically, no. Pero ngayon napakahusay ng ginagawa ni Villar. Kasi nagano siya, naglalagay siya ng mga daanan, mga dre, no, para maging sobrang accessible yung subdivision niya. Hindi yung ano po, no, yung katulad ng Daang Hari, mga dre, di ba? Kumbaga, akala mo lang saan papunta to, di ba? Pero yun nga, no, kumbaga tagos-tagusan na yung, mga dre, no. Pag dumaan ka ron, tagos mo ng Alabang, di ba? Yun nga, Las Piñas. Tapos nandun yung mga subdivision ni Villar, di ba? So malaking bagay, mga dre, no. Kahit may pakinabang si Villar sa ginagawa niya, kahit siya yung may pinakamalaking benefit doon, somehow, mga dre, no, yung mga motorista is ano, kumbaga nagbe-benefit din. At yun, libre yung pagdaan sa mga lugar na yun, mga dre, no. Yan, Villar City. Sa ngayon na libre yung pagdaan. Hindi natin alam kung sa mga susunod na panahon, no. Most shopping malls in Canada can't compare to the malls in Metro Manila. It's not even close. Agree. Sa Canada, mga dre, napakasimple ng mga shopping center, no. Bihira ka makakita nung kasing garbo ng sa atin, mga dre, no. Sa atin grabe yung shopping center, yung shopping mall, di ba? Mall of Asia, Mega Mall, yung nandito sa ano, Ortigas, Robinson Ortigas. Kahit yung simpleng SM lang, mga dre, no.
Tsaka siguro nga, sabi ko nga, isa sa nagpapaganda ng shopping center ng Canada, ay ng Pilipinas mga dre, is yung ano, yung mga tao. Tingnan nyo yung style ng motor, di ba? Oh. Kanina may nakita ko aksidente, motor tsaka jeep mga dre, no? Hindi nagkabigayan, kaya ayun, parehas silang ano, parehas silang perwisyo mga dre, no? Natandaan nyo ba yung Shakey's mga dre? May dalawang nag-comment eh. Shakey's Top Dre, tabi ng Arts Avenue. Sabi ni Extra Listrada, tandang-tanda ko pa lahat. College ko 1990, yakagan tropa, 120 pesos lang, isang pitcher ng beer and with a small pizza, katalo na. Focus yung band na kay Sked tugtog. Bon Jovi, NGNR pyesa. Yun mga dre, no? Kinikilabutan ako. Kasi tanda ko na. Talagang experience is the best teacher. Ganda naman dyan. Keep vlogging, Rice. Palagi ka namin pinapanood. Shout out from Las Vegas, Nevada. Walang pangalan yung kay sir, no? User lang nakalagay. Anyway sir, no? Shout out po sa Las Vegas, Nevada. At mga manonood po sa atin, no? Yung mga nanonood po sa atin dyan sa USA mga Dre, no? Maraming salamat po sa inyo. Ruth, watching from Texas, Dre. Thank you Ruth. Laban lang Lolo Rice. Sabi ni Edge. Yan din ba yung Bermosa boss? O iba pa yon? Bermosa, itong hindi ko alam mga Dre, no? Ano limited lang yung alam ko mga Dre, no? Pagdating sa lugar kasi hindi ako ano hindi ako gala mga Dre, no? Tsaka ligaw-ligaw nga ako palagi, no? Bihira na yan, no? Sage Mike o Sage Mike, lakas ng tawa ko din nung sinabi mo na bakit nagiging mahal pero di mahal nung kadadating mo lang. Ganyan din kasi sinabi ko nung huling bakasyon namin sa Pinas. Sa una mura, dito sa gawin na to mga Dre, no, manggahan na to eh. Dito kailangan medyo maingat ka talaga rito kasi nga ang daming ano rito. Ang daming mananawid, madaming sasakyan na basta na lang lumulusot, lumilitaw. Andito na ako sa bahay mga Dre, no. Ulitin ko lang to. Etong galing kay Sage Mike. Lakas ng tawa ko Dre nung sinabi mo na bakit nagiging mahal pero di mahal nung kadadating mo lang. Ganyan din kasi sinabi ko nung huling bakasyon namin sa Pinas. Sa una mura, pero pag malaki na nagagastos namin, nagiging mahal na bilihin. Hehehe. Totoo yan mga Dre, no? Especially kung mahaba na yung bakasyon mo, diba? Pag bagong dating ka, ano parang hindi ka masyado concern sa presyo, no? Bili dito, bili doon, kain dito. Pagkatapos eto na, no, makalipas ang ilang linggo, makalipas ang ilang buwan, iba na yung dating, no. Dati, sir, full tank? Oo, full tank. Magkano? 1.4. Oh, ito 1.5 oh. Keep the change. Pakihugasan lang yung salamin ko. Di, eto na. Makalipas ang ilang buwan, mga Dre, no. Sir, magkano? Full tank. Sir, 1.450. Nagbigay ka ng 1.5, no? 50 na lang sukle. Sir, yung salamin, ano yung balilisan? Hindi, wag na. Give the change. Give the change na mga Dre, no? Hindi na keep the change. Pambira, oh. Ganun talaga mga Dre, no? Buhay bakasyonista. Anyway mga Dre, no? Maraming salamat ulit sa inyo, no? At mag-iingat kayo palagi. Yun lang, na-share ko lang mga Dre, no? Yung mga ilang kumbaga highlights ng pag-YouTube natin. At sa inyo po mga Dre, no, na gustong mag-YouTube o nag-YouTube na mga Dre, no. So paano ba maging successful yung channel? Isang bagay lang mga Dre, no, na pwedeng makatulong. Hindi masasabing isa to sa formula para mag-success yung channel nyo, pero maaaring makatulong to mga Dre, no. Kumbaga ang ginagawa ko kasi dati, dinodocument ko lang mga Dre yung mga nangyayari sa amin sa Canada, like yung birthday ng biyenan ko, di ba? O kaya mamamasyal kami sa isang lugar,
Gusto ko lang ma-document yon, tapos i-upload ko hoping na magustuhan ng tao. Pero hindi ka nila kilala eh, di ba? Walang nakakakilala sa iyo. So they don't care kung sinong may birthday, kung saan ka pumunta, o kung ano man yung gusto mong ipakita sa kanila. Pero mga dre, kung yung gagawin yung pagbablog ay makakasolve ng katanungan nila o makakapagbigay sa kanila ng ilang impormasyon na maaaring makatulong sa kanila, somehow mga dre, no, unti-unti makakakuha kayo ng audience, di ba? Sabi nga nila, kung mag-YouTube ka, dapat yung channel mo o yung gagawin mo ay makakasolve ng problema ng iba. Kasi nga doon nagsisimula yun mga dre, no? Ba't ka ba pupunta sa YouTube? Kasi may gusto kang malaman. Sabihin natin paano magtanggal ng toilet bowl, di ba? Paano magpalit ng doorknob. So isa yun mga dre, no? sa halimbawa na pwede nyong gawin, yung makasagot sa tanong o makasolve ng problema ng ibang tao. Yun po yung no? Parang pinaka baseline na gawin nyo kung mag-YouTube kayo. Isama nyo po dun sa ginagawa nyo, no? Isama nyo yung sa pang-araw-araw na buhay nyo. Siguro po napansin nyo naman kung paano tumatakbo yung channel dati mga dre, no? Nung nasa Canada ako. Kumbaga bago ko sagutin yung katanungan nyo, papakita ko muna sa inyo kung ano yung araw ko, di ba? Kung paano lumilipas yung araw ko. Nang sa ganun, kahit pa paano nagkakaroon tayo ng attachment mga dre, no? Kumbaga nagkakaroon kayo ng curiosity kung yun, paano yung buhay namin mga dre, no? Bago sagutin yung tanong. Ganoon naman di ba? Bago yung climax, yung muna, pasakali muna mga dre. At maraming salamat po ulit mga dre, no? Huwag kayong sasawa at lagi po kayo mag-iingat, no? Belated po sa lahat ng may mga birthday. At happy birthday po sa mga magbe-birthday pa lang. Ilang araw na lang, December na po. Ingat po kayo palagi. Wait for just an hour more.